Bongo Dennis, dahil Ayun, nga sa, sige. Okay, oo, Bomboan. Bongo Dennis. Sige, babalikan ko yung linya mo sapagkat nando na sa ating kabilang linya si Bombo Angelo Aganan together with Senator Risa Ontiveros. Bombo Angelo, please come in. Yes, Mambo Dennis, makakasama natin ngayon dito sa Batasang Pambansa Live si Senator Risa Hontiveros. Senator Risa, good afternoon po. Welcome to Bombo Radio Philippines. Bombo Angelo po at yung anchor natin doon sa studio ay si Bombo Dennis dito. Salamat, Bombo Angelo at Bombo Dennis. Sen, first things first, tumbukin na po natin agad yung highlights ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan, pangulo ako ng bansa. And then sinabi niya, Sen, na malapit na po yung pagsasampa ng kaso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang take niyo dito sa development na ito ng investigasyon sa flood control program? Yan actually, Bombo Angelo, yung unang nagtawag pansin sa akin sa SONA ni Presidente kanina, isinulat ko sa notes ko, yang sinabi niyang hindi ako pangulo ng pamilya ko o ng mga kaibigan ko lamang, kundi ng lahat ng Filipino. Yan ay isang bagay na dapat sabihin at dapat gawin talaga ng isang pangulo. And tinitinan ko po siya bilang isang magandang hudyat na tutuloy at makukumpleto at magbubunga ng hustisya. Yun na nga pong matagal, matindi at magpapatuloy pa rin sa Senado na investigasyon sa flood control scandal para bawasan and harinawa kalaunan matanggal talaga yung korupsyon. So in other matters po, nakatutok po kayo dito sa naging epekto ng oil crisis. Sabi po kanina ni Pangulong Marcos, naging successful po ang pagtugon ng administrasyon dito sa oil crisis. Ano po yung komento mo doon, Sir? I think masyadong maaga pa para sabihing successful dahil ongoing pa yung oil crisis na ito at talagang marami pang mga kababayan natin ay naghihirap. Halimbawa, pending pa nga lang yung 53 billion peso supplemental budget bill ko sa Senado na dapat sana ay pandagdag na pagsuporta, pag-subsidize sa tatlo sa pinaka-vulnerable at apektadong sektor. Of course, ang ating mga overseas Filipino workers, ang mga driver at operator at kooperatiba sa public transport sector at yung ating mga magsasaka at mangingisda. At dahil nga oil crisis ito, marami pang reforma na pwedeng gawin sa ating energy sector, partikular sa usapin ng oil. At kasama na po yung pagtitingin sa mga batas na nagre-regulate dito. Saan tungo po tayo dun sa tinututukan nyo din na investigation dito sa mga karahasan sa mga school? Kanina po natalakay din ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po ang masasabi niyo? Sapat po ba ang plano ng administrasyon para dito sa seguridad ng ating mga estudyante? Well, I was hoping nga po nung sinimulang talakayin ni Presidente yung mga karahasan sa mga eskwelahan at karanasan o grooming para sa karahasan na tinatawag online. I was hoping tutumbukin nila yung nihilistic violent extremism at yung pag-abuso sa mga online spaces na dapat ay ligtas sa ating mga bata tulad ng games, messaging platforms at iba pa. Sayang, no, nabitin, hindi nila natumbok yan. Gayunpaman, tutuloy naman namin sa Senado yung pagsulong ng mga batas na tutulungan yung ating iba't ibang stakeholders sa gobyerno, sa private sector din, pati sa civil society na mapigilan at matugunan ito. Pati po, posible, simpleng sa pag-amyenda ng anti-OSAIC law o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children law. So ano po yung comment nyo na magkakaroon ng dagdag o idadagdag ang AI dito sa program ng sa mga bata kasi? Well, ang AI ay tulad ng mga teknolohiyang napag-usapan natin so far, inimbento siya di umano para sa mabuti. And talagang dumadami yung mga sektor, pati sa edukasyon dito sa ating bansa na ina-adapt na siya. Pero tingin ko dapat pa rin nating pakinggan yung mga payo at babala mismo ng mga AI proponents kahit sa ibang bansa na dapat kasabay ng pag-adopt at pag-adapt natin sa AI ay mailagay yung mga sapat at tamang safeguards at protocols sa loob nito. Para halimbawa sa larangan ng paggawa, problema pa nga natin yung unemployment at underemployment na hindi ang mga Pilipinong manggagawa pa ang magde-develop lalo ng mga AI systems na kalaunan, ironically,
mapalitan sila o tayo sa trabaho natin. So Sen, with that being said, pabor po ba kayo sa pagpasok ng Pacsilica dito sa bansa? Kasi natalakay din po siya kanina. Yung Pacsilica po ay isang napaka-complex, probably game-changing development. At dahil ganon, kailangan nating pag-aralan mabuti. Kung mag engage tayo sa paanong mga paraan, at dapat, ang isang prinsipyo kasi na inahawakan ko sa pag-consider dyan ay dahil malaki siyang foreign direct investment, capital with purpose. At dapat yung layuning iyon ay alinsunod sa pambansang interes. Sa usapin halimbawa ng digital security at sovereignty natin dahil halos wala pa tayong sapat na mga batas para dyan at pambansang interes sa usapin ng ating kalikasan. Sen, tungo po tayo sa usapin sa West Philippine Sea. Mariin pong pinanindigan ni Pangulong Marcos ang West Philippine Sea 2016 arbitral ruling. Ano po ang komento nyo dito? Well, at pinupuri ko yung consistency nila dyan dahil 2 years ago, una silang nagsalita sa SONA nila noon tungkol sa paninindigan sa pambansang interes sa West Philippine Sea. At inulit nila iyon ngayon, no, na hindi tayo susuko, hindi tayo racist. Pinagdiriwang din nila yung unang dekadang anibersaryo ng tagumpay natin sa Hague Tribunal sa ilalim ng UNCLOS. So tingin ko mas nagiging permanent element na yan ng foreign policy natin na wini-welcome ko po. Sen, last na lang po. Sa kabuuan po, ano po sa tingin nyo ang naging kakulangan sa naging talumpati ni Pangulo at ano po yung aasahan namin ngayon sa Senate na second congressional session na po? Well, marami-rami pa sana ang nais kong sanang narinig kay Presidente. Well, yung isang pinalakpakan ko rin naman ay isang magandang simula, yung pagtanggal ng systems loss charge at saka charge sa VAT ng systems loss. Pero palagay ko, unang hakbang pa lang ito sa tamang direksyon man na pag-review ng buong EPIRA, pag-amyenda nito o di kaya pagpalit dyan sa isang bagong batas tungkol sa enerhiya. Dami ko pa rin sanang nais marinig kay Presidente kanina tungkol sa ekonomiya, yung talagang pagpapalakas sa agrikultura halimbawa, at habang kaharap natin ang panahon na hindi naman natin kontrolado, and then medyo nai-insecure ang mga tao tungkol sa ating dapat na food security dahil sa problema ng kakulangan sa tubig at yung matinding epekto ito sa ating mga magsasaka. Sa industriya, marami pa rin sana silang nasabi tungkol sa light and medium industries na kaya pa nating magka-capture ng competitive advantage doon. At sa services, well, buti binanggit nila ang OFWs dahil yung remittances nila. At I'm trying to remember kung nabanggit nila yung mga BPOs, but bukod po sa dalawang importanteng sektor na yon, tourism, no? Yes. Napakalaking potential pa, underdeveloped pa, at isang critical na service sector na pwede tayong iahon mula sa mga epekto ng pandemic noon at mula sa epekto ng Middle East war at oil crisis ngayon. So, marami, and moving forward, kung ano yung gaps na nakita ko sa SONA, well, patuloy po naming tatrabahuin sa Senado, lalo na ekonomiya. And with that, Sen, naaasahan po namin ang mga ipapasamong panukalang batas para po sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Maraming salamat po, Sen, Maraming sa salamat pagkakaroon din po. ng interview sa amin. Bangin. Yan po mga kabombo, si Senator Risa Hontiveros na kasama natin live dito sa Batasang Pambansa. At yan po muna ang ulat dito mula sa Batasang Pambansa. Ako po si Bombo Angelo Aganan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!